You are now watching the full recording of Christ-like Christian Church Sunday worship service. A time of worship, word, and transformation where Jesus is at the center. Oh, we worship you, Lord. There is one who is worthy of honor and of glory. The highest of names, the ancient of days. Now let's give him the praise. Let heaven and earth give you praise. Sino dito ang nagdadalang ng magpupuri sa Panginoon? Sumigaw na malakas na hallelujah! That's why this morning we say we give
off. As we say, Lord, we give you all the praises. Lahat tayo nagpapatunay na dakila ang ating Panginoon. Amen? Tapat ang Diyos sa ating mga buhay. Nakaranas ka ng kagalingan, nakaranas ka ng kapayapaan. Kaya marapat na ibigay ang papuri sa Panginoon. Kaya maaari mo natin isigaw, we give Him praise, Mom! We give Him praise, we give Him, we give Him praise, 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 we
We give you praise. We give you praise. Come on. We give you praise. We give you praise. We give you praise. We give you praise. We give you the glory. We give you the glory. We give you the glory. We give you the honor. We give you the honor. We give you the honor. We give you the worship. We give you the worship. We give you the praise. We give you 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 praise. Glory, hallelujah. Lift His holy name. Lift His holy name up. Because He deserves a praise. Glory, hallelujah. Lift His holy name up. Everybody let's sing. Everybody let's shout the name of Jesus. Purihin ka, Panginoon. Sambahin ang iyong pangalan. Luwalhatiin ka, O Diyos, noon, ngayon, at magpakailanman. Tunay nga, Lord, dapat ka sa pagpupuri at pagsamba. Because there is no one like you, Lord. There is no one like you, God. You are the Alpha and Omega. You are faithful in our life. That's why, Lord, you are deserving. You are deserving of all the worship and all the praises. Lahat ng iyong nilikha ay magpupuri sa iyong pangalan. You alone deserve a praise. You alone. There is no one like you, Lord. There is no one like you, God. You alone. There is one on the throne, Jesus, holy. He's worthy of praise, honor, and glory. There is one. And there is one on the throne, Jesus, holy. He's worthy of praise, honor, and glory. So we sing, worthy is the Lamb who was slain to sit on the throne. There's no one like the Lord. The elders, creatures bow, giving praise to Him alone. And there's no one like the Lord. There is no one like the Lord.
the Lord. Stir up your faith. Holy, righteous one. Whoa. Holy, holy, Lamb of God. Stir up your faith right now. Sing, sing to the Lord. All the earth, all the creatures. Righteous one, shed his blood. You proved to us the Father's love. Jesus Christ, be lifted up. Holy, holy, Lamb of God. anointed one. Come on, come on. Who was and is to come. Seated on the throne above. Holy, holy, righteous one who shed his blood. You proved to us the Father's love. Jesus Christ, be lifted up. Holy, holy, Lamb of God, anointed There's no one like the Lord. 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 Come on. There's no one like the Lord. There's no one. There's no one like. Walang ibang katulad ng ating Panginoon. There's no one. There is no one. There's no one like the Lord. There is no one. There's no one like the Lord. There is no. There's no one like. There is no. There's no. There is no. There's no one. There is no one. There's no one like. There's no. There's no one like. There is no. There's no one like. There is no. There is no one like the Lord. Hallelujah. 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 Come on. Hallelujah. Hallelujah. This is a chant. Hallelujah. Come on. Hallelujah. 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 The King of the Kings, the Lord of the Lords, the Alpha and Omega, the beginning and the end. You are faithful, Lord. There's no time. There's no time para magkunwari sa pagsamba. And this moment, give all things to the Lord, for there is no one like Him.
And the Father looks, ay sasamba sa Panginoon sa Espiritu at katotohanan. And this is our chance, not just to prove ourselves, but to see and to worship Him in Spirit and in truth. That's why right now, open your heart, open your mouth. We sing the living God. We sing and we worship the Holy One. We serve the King of Kings and the Lord of Lords. That's why marapat siya sa pagsamba, sa boses na meron ka, marapat siya sa lakas na meron ka ngayon. Oh, oh, love of God, love of God, love of God. The love of God, anointed one, who was in needs to come, seated on the throne above. Come on. Holy, holy, Righteous one, you shed His blood, you proved to us the Father's love. Jesus Christ, be lifted up. holy, holy, Lamb of God, anointed one, who was in needs to come, seated on the throne above. Holy, holy, righteous one, who shed His blood, be true to us. Lamb of God. anointed one, who was in needs to come, seated on the throne above. Righteous one, who shed His blood. To Come on, worship the Lord. Worship the living God. Worship, worship. This is the time to worship the Lord God in His grace. Sing of your song. Sing a new song to our God. Sing a new song to our Lord. You're the Alpha and Omega. You're the Alpha and Omega. The only one, the only one, the only one. Come on, come on, come on, come on. Thank you, Lord. You are the true and living God. You are the same yesterday, today, and forever. Salamat, Lord, sa pag-asa. Salamat, Lord, sa kaligtasan. Salamat, Lord, sa kagalingan. Salamat, Panginoon, sa lahat ng bagay. Even in the good and the bad times, Lord, you are always and still na nasa sa amin. Because that is your promise. Will never leave us nor forsake us, Lord. Thank you, God. Because we serve, we worship, and we praise the living God, the anointed one. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Sige po, ating palakpakan ang ating Panginoon. Yung palakpak sa ating Diyos na buhay at magpakailanman. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. At ang mensahe po ng Panginoon sa atin ngayong umaga, ito po, let there be light.
Let there be light. Gaano po ba kahalaga ang liwanag para sa atin? Sino po sa atin dito yung nakaranas ng buhay na walang liwanag? Walang liwanag talaga. Walang kuryente. Yung panahon na wala pang kuryente sa bahay. Yung kasera lang po yung gamit, kandila lang ang gamit tuwing gabi para makagalaw. Naranasan niyo po ba? Naranasan po namin yon kasi hindi naman po kami ganun karangya dati. Nung ang buhay po namin dati, lupa lang, pader lang, bubong lang, okay na. Walang pinto. Naranasan po namin yun. At salamat sa Panginoon dahil unti-unti nagkaroon ng pinto, nagkaroon ng second floor. Hindi po dito yon, doon pa po yun sa De La Paz. At salamat din sa Panginoon dahil lagi nga pong binabaha doon. At yun yung naging dahilan kung ba't kami nagkaroon ng bahay dito. Yun. Salamat po talaga sa Panginoon. Kung babalikan po natin, parang ang daming kadiliman na nangyari sa buhay natin, pero lahat pala yun may purpose si Lord. Amen po ba? Lahat po yun. Sino po dito yung hindi naman talaga tagalang hiwa? Diba, marami po sa atin, diba? Marami po sa atin na relocate lamang po dito. Diba? Pero, kung sa dati nyo pong bahay, ano po yung mas gugustuhin nyo? Yung doon po o yung dito? Dito, bakit? Hindi binabaha. Sa amin po, para sa akin, hindi binabaha. Kasi po, yung baha po sa amin sa De La Paz, tumatagal po ng taon. Dati po, linggo lang, naging buwan, naging taon, bago mawala. Ano po, kaya ang pinagpapasalamat ko sa Panginoon, yung talagang hindi na kami mangangamba. Alam niyo po yung wala ka ng takot. Wala ka ng takot na, ala, yan na naman, babaha na. Umuulan na naman, babaha na naman. Lagpas ako po kasi magbaha doon sa amin. So, naranasan namin yung mga ganung panahon at yun nga, syempre, pagka nagbaha, alam niyo na po, kasunod nun, walang kuryente. Yung baha na nga, mawawalan pa ng kuryente. Sobrang dilim ng paligid. Tama po ba? Pag walang kuryente. At dahil doon, hindi ka makakagalaw ng maayos. At kung sa mga nag-aaral, hindi tayo makakapag-aral ng maayos. Kailangan ng gasera. Naranasan ko po yun. Kaya pala sinabi nila, nagsusunog ng kilay. Kasi pala, may kandila o di kaya gasera habang nagbabasa ng ng mga aralin sa school. Kaya pala nagsusunog ng kilay ang tawag doon pagka masyado kang masipag mag-aral. Ano po? So, syempre, makapagtrabaho, hindi rin, mahihirapan ka rin magtrabaho ng maayos. At the same time, mainit. Pag walang kuryente, mainit, mahirap matulog, maraming lamok, pagpag dito, pagpag dyan, patay ng lamok, ganyan. So, hindi makakatulog talaga. At minsan po, mas nakakatakot dahil hindi mo makita yung paligid. Baka mamaya meron na palang nanakaw na pumasok, yung mga ganun po. Ano po? So, napakahalaga po ng liwanag. Amen po ba? At kadalasan din, pagka walang kuryente, maagang natutulog. Siyempre, lalo na sa panahon ngayon panigurado, nung nawala ng kuryente dito nung nakaraan, na matagal, overnight yata, walang internet, walang cellphone, siyempre. So, anong ginawa? Maagang natulog. May maaga bang natulog dito? Wala naman kasi tayo mapapanood. Hindi ka rin makakapagbasa ng gusto mong basahin kasi nga walang kuryente. So, yung mga ganong cases na nangyari dito sa atin last year, ay naranasan po namin ng maraming beses noong bata pa po kami. Talagang maaga matulog, alas 6 ng gabi, kailangan nakakain na, kasi madilim na talaga yung paligid. Ng hapunan, and then matutulog na. Mga 7 or 8 ng gabi, matutulog na. Ang gising na noon, umaga na. Imagine, ang haba ng tulog namin ng time na yun. Kasi nga, wala namang ibang pagkakaabalahan dahil wala namang kuryente, walang mga kahit na anong. Kung may TV man dati, kailangan may kuryente ka nga. So, wala rin, hindi ka rin makakapanood. May TV dati, black and white. Pero hindi, ayun nga, madalas nakikinood sa kapitbahay. Kasi yung TV namin, tipok-pok. Yung sa may antena, galabi mo yung antena. Yung mga ganyan pa yung mga panahon namin dati. So yun yung mga na-enjoy ko nung kabataan ko. Ngayon, di mo na kailangan ng antena, internet na lang talaga. Ano po, kailangan may wifi. Wala na namang wifi. So kung wala yung mga ganung bagay, parang feeling natin, wala na. Wala ka nang gagawin, boring na yung buhay mo. Ano po, pero kung naranasan niyo po mabuhay talaga nung panahon na wala talagang kahit internet, kuryente, makikita mo marami palang bagay na pwede mong pagkaabalahan, pwede mong pagkalibangan. Ano po? Amen po ba? Amen. At yun nga po, sa mensahe po na ito, dito po makikita natin kung gaano kahalaga ang liwanag. Kapag may ilaw, nagiging madali ang paggalaw ng bawat isa sa atin. Nagiging productive tayo at nagiging komportable po tayo. Amen po ba?
Light gives us confidence to move forward. Amen? Kasi kampante ka na yung gagalawan mo, walang makakatisod sa'yo, walang makakasakit sa'yo, walang makakatusok sa'yo. Amen ba? Kasi nakikita mo yung nilalakaran mo. Ganon po kahalaga ang liwanag. Amen? Pero kung ganon kahirap ang physical darkness, mas matindi po ang epekto ng spiritual darkness. Amen. Amen? So kapag hiwalay po tayo sa Diyos, parang wala po tayong direksyon. At puno tayo ng takot at walang tunay na buhay. I mean, puro pag-aalala, worries, fears, anxieties, yun lang ang tatakbo sa isip mo kasi nga walang liwanag, wala si Kristo, wala ang Diyos. So the good news is, God never intended for us to stay in darkness. From the very beginning, He gave us light. So, ang sabi po dito, let there be light. Sabi po sa Genesis chapter 1 verse 3, hindi nyo makita yung pointers. Nasaan kaya yun? Sabi po dyan, and God said, let there be light. And there was light. Yan po yung unang creation na ginawa ng Panginoon, ang liwanag. Kasi nga madilim, kaya kailangan ng liwanag. Amen po? Amen. So bago po natin ituloy ang mensahe ng Panginoon, tayo pong lahat ay manalangin. Yes, Lord. Father God, maraming salamat sa napakagandang umaga na ibinigay mo po sa amin sa panibagong taon, sa panibagong buhay. O Diyos, nagpapasalamat po kami sa iyong kabutihan, sa iyong kadakilaan, sa iyong pag-ibig, sa iyong habag na patuloy na ipinaparanas mo po sa amin, O Diyos. At patuloy kaming sasamba sa iyo, makikinig ng iyong salita. At nawa, ikaw po ang kumilos sa puso, sa isip ng bawat isa sa amin. Ikaw, Panginoon, ang siyang mahayag, ang marinig, ang madakila. Sa pangalan mo, Panginoong Jesus, lahat po tayo sabi na, Amen. 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 Yun, lumabas na siya. Salamat sa Panginoon. At ang sabi nga din po dito sa, paano nga? Yeah, sa John chapter 1 verse 1 to 5. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God. All things were made through Him, and without Him was not anything made that was made. In Him was life, and the life was the light of men. The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. Amen. Si Kristo po, ang sabi diyan, ang liwanag. Siya ang buhay, ang liwanag. Amen po ba? Siya po yung dumating na hindi lang tumatalo sa dilim, kundi nagbibigay ng bagong buhay at pag-asa sa atin. Ngunit bago po natin yung pag-usapan, let there be light. Yan po yung unang creation na ginawa ng Panginoon. Bago yung mga sumunod na, creation. Ano yung sumunod? Nalimutan eh. Ano yung sumunod na? Let there be light. Let there be. Di mo lolo. When God said, let there be light, dumating ang liwanag at agad niyang inihiwalay mula sa dilim yung liwanag. Amen po ba? Tinawag niya yung liwanag na day at yung dilim, tinawag niyang night, gabi. Amen po? Amen. Light was never just an afterthought. Hindi po yan naisipan lang, ganyan. Ito ay intentional act of God. His way of bringing goodness into the world. Kasi nga, pag walang liwanag, sobrang dilim. Wala kang makikita na kahit ano, you cannot see anything. At walang maganda. Siyempre, madilim eh. Pikit mo mata mo. Try mo nga po ipikit yung mata nyo. Pikit. Titingnan nyo pa ako eh. Tinatandaan nyo ba yung juro? Tingnan nyo, pikit nga. Di ba po madilim, hindi nyo ako nakikita. Walang maganda. Kailangan ako na yung makita nyo. Di ba po, madilim talaga. So, ganyan po. Kaya po ang Diyos nag-create ng liwanag. Liwanag po ang nagdadala ng order, ng posibilidad para sa buhay na mag-grow at mag-thrive. Ano po? Ang ibig sabihin po nito para sa atin, life is fundamental to life itself. Yung liwanag ay napakahalaga sa buhay mismo. Physically, kailangan po natin ng liwanag para makakita, para makapagtanim ng pagkain, para makagalaw ng tama sa ating landas. Liwanag nakakatulong din po para sa ating kalusugan. Tama ba? Amen. So mga may sipon, may ubo, magpa-araw.
Ang liwanag ng araw ay nakakatulong para tayo ay gumaling sa ating mga sakit. Spiritually, kasing importante rin po nito ang liwanag. Kapag tayo po ay nasa spiritual darkness, confused tayo. We are lost, disconnected from God. Parang walang hugis, parang walang laman yung buhay mo, walang saysay. Ayan po, parang parang everything is magulo. As in, hindi mo alam yung gagawin. Pero kapag pumasok ang liwanag ng Diyos, everything changes. Lahat po ay magbabago. Sabi diyan, the darkness flees, hope rises, and life begins to flourish. Kaya mahalaga po ang liwanag at ipagpasalamat po natin sa Panginoon na nilikha niya ang liwanag. Nang dahil sa liwanag, nalaman natin merong dilim. Tama ba? Maraming nakikipag-argumento na black is not a color. Tama ba? Ano lang yung color? Siyempre, yung red, blue, saka yellow. Yun yung primary color. Nabalik-aral no? Pero black is not a color. Ano po? Bakit? Kasi it is darkness. Darkness is the absence of light. Tama ba? And light, tama. Darkness is the absence of light. Pag walang liwanag, may dilim. Pag mayroong liwanag, walang dilim. Binaliktad lang yun. Amen po ba? So ngayon, dapat malaman natin na mayroong ultimate light na ibinigay ang Diyos sa atin. At yan ay walang iba, kundi si Kristo. Amen? Amen. The light that God spoke into creation was powerful. Pero iyon po ay pasimula lamang. Amen? Thousands of years later, darkness took on a new form, which is the spiritual darkness. So yung creation, yung the beginning, walang liwanag, kaya binigyan ng Diyos ng liwanag. Meron ng liwanag, pero nagkaroon pa rin ng spiritual darkness na tinatawag, kung saan ang mga tao ay nabulag. Pag bulag ka, wala kang makita. Amen po, that is spiritual darkness. Dahil sa kasalanan, humanity was separated from God. People were lost in lies, fear, and death. Yes, kasi nga ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pero hindi po tayo iniwan ng Diyos sa dilim. Hindi niya hinayaan na tayo ay magapo ng kadiliman. Ano po? Sabi po sa John chapter 1 verse 9, the true light which gives light to everyone was coming into the world. Jesus is that true light. Amen. Siya po ang totoong liwanag na ibinigay ng Diyos. Kaya sabi nga po sa John 3:16, diba? Gaya na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sa kanya ay sumampalataya ay hindi mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan po yung ating pinangahawakan. At siya po yung ibinigay ng Diyos sa atin para magbigay liwanag sa ating mga buhay. Siya yung liwanag na dumating para talunin yung spiritual darkness na umiiral sa atin. Para ibalik po tayo niya sa relasyon sa Diyos at para bigyan niya tayo ng bagong buhay. Amen po ba? Amen. Basta't ikaw ay naniniwala at nananampalataya kay Jesus. Amen? So, sino po dito yung nakakaalam ng lighthouse? Amen. Lighthouse, saan siya makikita? Sa dagat. Bakit may lighthouse doon? Opo. Ang lighthouse po ay nagsisilbing beacon of safety para sa mga barko. Ano po? Para sa akin dati, ba't mo may lighthouse pa? Ang liit-liit nung naman ang liwanag nun. Yun pala, doon pala sa malayo, nagsashine yung kanyang liwanag. Ano po, parang kung doon sa pwesto mo, di ba may mga umaakit doon sa lighthouse? Hindi mo makikita yung epekto ng liwanag. Tama? Kasi nasa malayo yung liwanag na ibinibigay niya. Amen? Nandun sa kadiliman. Amen? So, yan po yung nagbibigay ng ilaw na nakikita kahit sa malayo. Yan po yung nagwa-warning sa mga panganib tulad ng bato at reefs. Nagtuturo ng tamang daan papunta sa ligtas na daungan ng mga barko. Amen po. Para sa atin po, Jesus is like the lighthouse. Siya po yung ating lighthouse. He is the ultimate light that cuts through spiritual storms and shows us the way home to God. Amen. Amen? Amen. Tulad po ng lighthouse sa dagat, ang liwanag ni Jesus ay hindi lang basta ilaw.
Ito po ay guiding light na nagbibigay ng direksyon sa mga nawawala. Lost souls. Amen. Naranasan nyo na po ba yung hanapin ang inyong sarili? Naranasan ko din po yun. Hinanap ko yung sarili ko. Alam niyo po kung saan ko natagpuan? Sa harap ng salamin. Hindi, joke. Kay Lord. Harap ng salamin. O may matakot kayo pag di nyo nakita yung sarili nyo sa harap ng salamin. Wala talaga yun. No? Salamat kay Lord. Nakita natin ang ating mga sarili sa Kanya. Amen po ba? Amen. Ang lighthouse po ay hindi lumalapit sa barko. Ito yung isa sa maganda. Yung lighthouse, naka-steady lang siya. Hindi siya yung lalapit sa barko para sabihin, dito ka, dito ka. Ano po? Pero yung barko po, ang sumusunod sa ilaw para makabalik sa ligtas na daungan. Na-imagine niyo po ba? Ganon din po kay Jesus. Siya po yung daungan na ating kaligtasan. Siya yung nagbibigay ng liwanag sa atin. Kailangan nating sumunod sa liwanag na ibinibigay ng Diyos. Amen po. At ang kanyang ilaw ang nagdadala sa atin, pabalik sa kaligtasan. Pabalik sa Diyos. Amen? Kaya kailangan po natin ng liwanag. Sabi po ni Jesus sa John chapter 8 verse 12, again, Jesus spoke to them, saying, I am the light of the world. Whoever follows me will not walk in darkness, but will have the light of life. Dito po si Jesus mismo ang nagsabi, ako ang ilaw ng sanlibutan. Hindi lang po siya nagbibigay ng liwanag, siya mismo yung source of light. Amen? Ang promise po niya, whoever follows Him will not walk in darkness. Ibig sabihin po, kung susunod tayo kay Jesus, hindi na tayo maliligaw. Hindi na tayo mababalot ng kasalanan o ng hopelessness o ng anxieties or ng fears. Amen? Light of the world. Si Jesus po ang tinutukoy dito. Siya po yung ating universal light. Hindi lang po siya para sa iilan, kundi para po ito sa lahat. Amen. Amen. So, if you feel hopeless, kailangan mo si Jesus. Siya lamang ang liwanag na kailangan mo. Siya lang yung pag-asa na kailangan mo. No more darkness. Kapag kasama natin po ang Diyos, kahit anong dilim ng sitwasyon mo, may direksyon, meron kang pag-asa. Amen? Amen. Light of life, siya yun. Ang liwanag na dala niya ay hindi temporary, kundi nagbibigay ng eternal life. Yun po yun, the light of life. Kung si Jesus po ang ilaw ng mundo, siya rin ang ilaw ng buhay mo. Amen. Amen? Sundan mo siya at hindi ka na muling lalakad pa sa dilim. Kaya nga po yung tema natin for this year, walking in the light. Amen. It means walking with Jesus. Lumakad ka sa liwanag na ibinibigay ni Jesus. Katulad po ng lighthouse, yung barko sumusunod sa liwanag na binibigay ng lighthouse, tayo din po. Kailangan nating lumakad sa liwanag na ibinibigay ni Jesus. Amen po? Jesus Christ, He is the eternal light who exists with God, before the world began. Amen. He came to dispel the darkness of sin and death. His light brings not just temporary guidance, but eternal life. And the darkness has not overcome it. Amen. Kahit kailanman. Si Jesus po, sabi nga, hindi lang po siya basta ilaw na dumating. He is the eternal light. Amen. Before the world began, kasama na siya ng Diyos. Siya ang Word na walang hanggan. Salita. Siya rin ang liwanag na hindi nagbabago. Amen. Yung liwanag niya hindi, yung indap-indap, hindi kumukuti-kutita. Hindi, gumagano yung kuti-kutita, di ba, mga matay-matay. Pero siya ay talagang liwanag na walang patay-sindi. Amen po? Amen. Sabi po, dumating siya para talunin ang dilim ng kasalanan at kamatayan. Ang spiritual darkness na naghiwalay sa tao at sa Diyos ay binasag ng kanyang presensya. Amen. Amen? Amen. Ang liwanag niya ay hindi pansamantala. Right. Hindi lang ito gabay sa isang season ng buhay. Yung halimbawa, ngayon mo lang siya kailangan kasi naghihirap ka, nagdurusa ka, madilim yung buhay mo. And then pag baliwanag na yung buhay mo, hindi mo na siya kailangan. No. Kailangan mo siya sa lahat ng season ng buhay mo. Amen. Amen? Siya po ang may eternal life na magbibigay sa atin. At ang pinakamaganda pong balita, sabi nga, the darkness has not overcome it. Sabi po dyan sa John chapter 1 verse 5. Kahit gaano kadilim ang mundo, hindi kayang talunin ng dilim ang liwanag ni Kristo. Amen. Amen? So kaya ang sabi mo sa dito, trust the eternal light.
walk in His light, and declare His victory. Huwag tayong umasa sa pansamantalang ilaw ng mundo. Amen. Ang madalas kasi nagbibigay liwanag sa atin, success, fame, possessions, kayamanan, di ba? Pagka marami kang hawak na pera, feeling mo, ang liwanag ng buhay mo. Pero pag wala na, feeling mo, dilim-dilim na wala ka nang magagawa, ganyan. Kasi wala ka nang pera, ano nang gagawin mo, ano nang pambayad mo, di ba? Lahat tayo parang, yung alam niyo, naranasan ko din po yan. Kasi dumaan tayo sa malaking gastusin itong Pasko na to. Di ba? At parang masasabi mo, ang laki ng nagastos mo after the event, after ng New Year, doon mo lang marirealize, hala, may bayarin pa lang ako, babayaran ko pala yung kuryente, yung internet, mga ganito. Lahat pala nung kailangan mong mga bayaran, ay naubos yung pambayad mo dahil doon sa mga gastusin. Alam mo, parang biglang ganun yung yung joy mo saya-saya mo nung Pasko, nung bagong taon, after New Year, biglang ganun na, Ayun, ang lungkot na. Wag po ganon. Wala po doon ang liwanag ng ating buhay. Amen po? Na kay Kristo lang po. And walk in His light, walking in the light, sabi nga po, lumakad tayo sa liwanag, sundan natin siya, dahil siya lang ang nagbibigay ng tunay na buhay. Amen? Declare His victory. Darkness may try to surround us, yes, pero tandaan natin, hindi ito kailanman makakatalo sa liwanag ni Kristo. Amen. Kaya ano kailangan mo? Si Kristo. Amen po? Let there be light. Our call today. Sabi po, we are called to be light bearers. Tayo ang liwanag. We are the light of the world. We are the city on a hill. Diba? Bakit city? Kasi yung siyudad yung maraming liwanag. Amen ba? Amen. And God didn't stop at speaking light into creation. God didn't stop at sending Jesus Christ as the light of the world. Now, He calls us to be carriers of that light. We are to take the light we've received and declare. Let's declare. Let there be light in our own sphere of influence. Sabihin mo nga po, let there be light in my own sphere of influence. In 1, 2, 3, go! Let there be light in my own sphere of influence. When you declare the word of God, there is power. Amen. Kasi di ba si Lord nga, sabi lang niya, let there be light, at nagkaroon nga ng liwanag. Kung madilim ang buhay mo, sabihin mo lang, let there be light. Amen? Let there be hope. Kung feeling mo hopeless ka na, naunawa po ba nanay ang mensahe ng Panginoon? Hindi mo kailangang anong tawag doon? Anong tawag doon sa English yung naiisip ko sa Tagalog po ay magmukmok. No, hindi mo kailangan magmukmok sa isang tabi kapag feeling mo walang-wala ka na. Sabihin mo lang, just declare the word of God and there will be. Amen. Amen? Amen. Let there be light in our own sphere of influence, sa pamilya, sa trabaho, sa community, sa lahat ng lugar na may dilim. Siyempre, kasama dyan yung school, sa mga estudyante na nag-aaral. Sa pamilya mo, kung feeling mo sobrang dilim na, magulo yung pamilya mo, let there be light. Just speak the word of God. Amen? Hindi po natapos ang plano ng Diyos sa creation. Hindi rin natapos sa pagdating ni Jesus bilang true light. Ngayon po tayo mismo ang tinawag na light bearer. Amen. Amen? Light received, light shared. Sabi nga, kung tinanggap mo ang liwanag, ibahagi mo yan. Kasi kailanman ang liwanag na tinanggap natin ay hindi mo maitatago. That's right. Amen? Sabi nga po, hindi po pwedeng ilagay ang ilawan sa ilalim ng tulugan o ng kama. Amen ba? Kung kandila yan, ay nako, sunog ang aabutin. Magliliwanag na, pero mawawala naman ang lahat kasi dahil sa sunog. So sabi nga, it is meant to shine through us. Kailangan pong magliwanag ang liwanag na ibinigay ng Diyos sa atin. Amen? Kung tinanggap natin ang liwanag ni Kristo, hindi mo yan dapat itago. The sphere of influence, bawat isa po sa atin ay may lugar na naaabot. Kung yung kandila, di ba po, sa kandila, merong limit yung liwanag na kaya niyang liwanagan. Tama po ba? That's us. Kung saan lang yung influence or yung abot ng liwanag na kaya nating ibigay, yun lang yun. Amen ba? Kung ano yung ibinigay na liwanag ng Panginoon sa atin, hanggang doon yung kaya nating abutin. Ano yung liwanag? Si Kristo. Kanino mo ibibigay? Kanino mo i-share? Sa pamilya mo, sa kaibigan mo, sa opisina, sa trabaho. Online man yan.
pwede kang maka-impluwensya. Amen po? As light bearer. Amen. Magbigay ka ng liwanag. Doon po tayo, tinatawag ng Diyos, mag-declare ng let there be light. Saan ka man niya dalhin. Kasi kung nasan yung kandila, nandun yung liwanag. Amen? So kung nasan ka, nandoon ang liwanag. Sa pamilya mo, maging ilaw ka sa pamamagitan ng patience at love. Amen? Inaaway ka, parang yung sa dalawa kong magkapatid, malakas mang asar yung aking bunso. Ngayon, ang sinasabi ko sa anak kong panganay, ay huwag mong sasaktan. It's okay to be mad, pero huwag mong sasaktan. Kasi nga, iba na yung kapag nanakit. And then, kinabukasan, umiyak siya nung gabi niya nung kinausap ko siya. Sabi ko kasi sa kanya, he is your only brother, he is your only best friend. And then, kinabukasan, nag-away sila. Nagalit siya, sinipan niya. And then, maya-maya, sabi ko sa kanya, di ba sabi ko sa'yo, it's okay to be mad, pero huwag mo siyang sasaktan. Then, maya-maya, nag-sorry siya sa akin. Sorry, mami, kasi yun nga, sinaktan daw niya si Ivan. At sabi ko, just don't do it again. Diba? Pag nagkamali tayo, huwag na nating ulitin. Amen po ba? Amen. Amen. So, maging ilaw tayo, magkaroon tayo ng patience at palagi natin pairalin yung pag-ibig. Amen? Sa trabaho po, maging ilaw tayo sa pamamagitan ng integrity and honesty. Napakahalaga po niyan sa trabaho. Kung may mga chismis na binubulong yung mga katrabaho mo, huwag ka na lang gatong. Mas maigi pang manahimik. Amen. At kung in-influensya kanila na mag-uwi ng mga bagay na hindi mo dapat uwi, ganyan, kumuha ng mga bagay na hindi mo dapat iuwi, mga bagay na pang-company lang, make sure na hindi mo yan gagawin. Kasi nga, we are trusted in small things, mapagkakaliwalaan din tayo sa malaking bagay. So, napakahalaga po ng integrity and honesty para sa atin bilang mga light bearers sa mundong ito. Amen? Sa community, maging ilaw po tayo sa pamamagitan ng compassion at ng service. Kung meron kang kayang itulong, kung kailangan mong tumulong ka. Amen po? Kung ano man yung kaya nating ibigay at yung sinasabi ng Panginoon sa atin, nililid niya sa atin, yun po yung ating gawin. Ang sabi nga, you as a light bearer, you should shine. Let it shine. Intentionally, consistently, and collectively. Amen. Shine intentionally. Huwag mong hayaan na matakpan ang ilaw mo ng takot o ng kasalanan. Amen. Ito yung madalas. Dahil sa kasalanan, natatago natin yung liwanag na meron tayo. So, intentionally, ibig sabihin, gugustuhin mong ipahayag ang liwanag na meron ka, ipakita ang liwanag na meron ka. Shine consistently. Hindi yung sa church lang, dapat araw-araw ng buhay mo, you are shining. Amen. Kahit nasaan ka man, hindi mo dapat ikahiya, hindi ka dapat matakot. Amen po. And shine collectively. Kapag nagsama-sama po kasi tayo na mga ilaw, mas magliliwanag ang mundo. Amen. Sabi nga, di ba, pag mas maraming kandila, mas malaki yung liwanag na maaabot. O di kaya, mas pinalaki natin, ginawa natin yung sulo, mas malaki yung magiging liwanag. Ngayon, kung meron mga ganito, alam niyo po, madilim talaga siya kapag pinatay natin tong mga to. Kaya nga sabi, shine collectively, buksan natin lahat ang liwanag natin para lahat tayo magliwanag, mas magiging maliwanag ang paligid. Amen. Amen po? So, wag po natin yan kakalimutan. At ang tinatawag po tayo para maging liwanag sa mundo. Sabi nga, bring light to chaos. Kapag magulo ang sitwasyon, di ba, parang walang direksyon, puro conflict, puro stress. Ang liwanag po ng Diyos sa atin ay nagdadala ng clarity at peace. Kapayapaan. Chaos po sa pamilya, kaguluhan sa pamilya, pwede tayo maging peacemaker. Huwag nang bumatong. Huwag nang makisali. Sige, sipahin mo. Ganyan. Sige, samunutan mo. Eto, kunin mo to. Ganyan. Huwag po ganon. Dapat maging peacemaker tayo. Kung may nag-aaway, make sure kalmado ka. Buhusan mo ng tubig. Ay, hindi. Painumin mo ng tubig. Ano po, para maging kalmado din sila. Amen. Sa trabaho, kung may kaguluhan, pwede tayong maging voice of wisdom. Magpayo. Ano po, wag udyok. Kasi yun yung kadalasan. Kung saan po may gulo, doon ka maging ilaw na nagdadala ng ayos at kapayapaan. Amen? God's Word brings order out of chaos. Yan po yung kagandahan dyan. Kapag madilim ang sitwasyon mo, may problema ka, confusion, fear, isang salita lang ng Diyos ang kailangan mo.
God's Word is powerful. Amen. And we know that Jesus is the Word. So, si Kristo po ang kailangan natin. Pag nasa iyo si Kristo, walang takot, walang fear, walang kabuluhan, walang kahit na ano. Only Jesus. And it's convincing na po. Kailangan po natin si Kristo. Amen po. Bring light to darkness. Darkness, dito po ay hindi lang ito physical, kundi spiritual at emotional. Takot, kasalanan, depression, hopelessness, yung darkness na yan. Tinatawag tayo ng Diyos na maging witness ng kanyang liwanag. Sa mga taong nasa dilim ng guilt or shame, kung meron kang guilt, kung meron kang shame, tayo ang magdadala ng mensahe ng forgiveness at hope. Amen? Kung may dilim sa paligid, huwag mong hayaan. Hayaan mo na ang liwanag ni Kristo sa buhay mo ang magbigay ng pag-asa sa kanila. Amen. Kung meron kang kaibigan na naguguluhan, hindi niya na alam kung ano yung gagawin niya, natatakot siya, depressed siya, ganyan. Speak the word of God. Because the word of God can bring light to that person, can bring hope to that person. Amen po. And also, don't forget to speak with love. Bring light to empty things. Ano yung empty things? Wala. Diba? Empty. May mga tao at sitwasyon na parang walang laman, walang buhay, walang purpose, walang joy, walang fulfillment. Ang liwanag po ng Diyos ay nagdadala ng meaning at fulfillment. Amen? Pwede tayong maging encouragement sa mga taong feeling nila empty sila, reminding them na kay Kristo may tunay na satisfaction. Sino po ito yung satisfied na sa kanyang buhay? Meron ba? Ay, wala pa ba? Sino yung satisfied na sa kanyang buhay? Hindi pa? Hindi pa satisfied? Kulang pa ba? Si Kristo po yung satisfaction natin. Amen po? Kung meron kang hinahangad, ako po meron akong hinahangad. Sabi nga ni Pastor, di ba, noong January 1, magsulat kayo ng 3 himala na gusto nyo gawin ng Panginoon sa inyo. Yung parang feeling mo imposible. Ako din po, meron din po ako ng ganon. At syempre, kasi alam niyo po yung parang napagod din naman ako na nagtatrabaho kahit bakasyon. Walang bakasyon. Ano po, yung habang nagtatrabaho ako during the time ng bakasyon ng aking mga kasama, naisip ko, sabi ko, nakakapagod ba na magtrabaho? Pero nakakapagod din pag wala kang trabaho kasi wala kang pera, pero pagod ka. mas gusto mo yung may pera ka. Pero alam niyo po yung nakakapagod, yung kailangan mo pumayag para lang magkapera. Di ba nakakapagod po? Parang paulit-ulit na lang pag di ka nagtrabaho, wala kang pera. Ganun po yung situation natin. Yes, nakakapagod siya, pero sabi nga, hingi ka ng timbala kay Lord at ibibigay niya yan. So ngayon, we need to work. Kailangan natin magtrabaho. Pero kung yung kahilingan mo ay ayon naman sa kalooban ng Diyos, bibigay niya yan. Amen? So ang gusto ko po kasi yung wala na akong gagawin, joke lang. Kikita na. Hindi, ang gusto ko yung parang nagsaserve ako kay Lord pero at the same time may income na pumapasok. Yung hindi ako kailangan ma-stress sa trabaho para lang magkapera, kundi meron nang nagtatrabaho dyan sa baligid, grabe business owner, no? Si Lord na lang yung magbigay. Si Lord na lang talaga yung magtupad. Kung ano man yun, hindi ko kasi alam. Wala tayong idea kung ano yung kayang gawin ni Lord sa buhay natin. Pwede niya tayong gawing business owner, pwede niya tayong gawing mayaman sa isang iglap, kung gugustuhin niya. Pero lahat yon ay ayon sa kalooban ng talaga ng Panginoon. Ang kailangan natin gawin, magtrabaho tayo sa Kanya. Amen. Kay Lord tayo magtrabaho at for sure, ibibigay niya lahat ng ating pangangailangan. Amen po. So, kung ang mundo po natin ay parang walang laman, si Jesus po ang nagbibigay ng saysay sa atin. Tayo po ang nagdadala ng mensaheng iyon. So, let us be light bearer. Mag-bring light tayo sa lahat ng bagay na kailangan ng liwanag. And for the last thing, bring light to hidden things. Bring light to hidden things. May mga bagay na nakatago, secrets, lies, injustices, o mga truth na hindi pa nakikita, nakatagong katotohanan. Ang liwanag po ng Diyos ang nagre-reveal ng katotohanan. Amen? Sabi nga, kung may, pag wala pa tong ilaw na to, patayin natin yan, wala kang makikita, pero pag binuksan mo, doon mahahayag lahat ng bagay na meron dito, sa lugar na ito. Amen po ba? Makikita nyo, may mga ganito, may mga flowers, may mga boxes, pero kung sumilip kayo sa mga gilid-gilid, makikita nyo, may alikabok, may gagamba. Naintindihan nyo po ba? Dahil sa liwanag na naihahayag yung mga bagay na hindi makita ng mata lang. Amen.
Amen. So kung may nakatago po sa dilim, ang ilaw ng Diyos sa atin ang maglalabas ng katotohanan. Kung tinawag tayo ng Diyos na maging light bearers, hindi lang ito tungkol sa atin. Kung ikaw ay tinawag para maging light bearer, magbibigay ka ng liwanag sa lahat ng bagay. It is about bringing His light into chaos, darkness, emptiness, and hidden things. Amen? Para makita po ng mundo ang kapangyarihan ng liwanag ni Kristo. Wala tayong maitatago. Light exposes everything. Lahat po ng nasa dilim ay mahahayag. Walang kasalanan, walang lihim, at walang kasinungalingan na kayang itago sa liwanag ng Diyos. Amen? The light of Jesus reveals truth, exposes sin, and brings freedom. That's the light of Jesus. Ang liwanag po ni Kristo ay hindi lang nagbibigay ng direksyon. Ito rin po ay nag-e-expose ng lahat ng nasa dilim. At kung ma-expose yung kadiliman o yung tinatago mo, huwag ka magalit. Masakit, yes, pero kailangan mo yan isuko. Kasi only by surrendering, only by giving it to God, you will be free. Amen? Kasalanan po. Kung may kasalanan kang tinatago, hindi mo may tatago sa Panginoon. Kung may hidden sin ka, the light of Jesus will reveal it. And don't be mad. Kasi yan po ang magpapalaya sa'yo. Sa deception, ng mga kasinungalingan, ang nabubungyag, kapag tinamaan ng liwanag ng katotohanan, nabubungyag talaga po yan. Kahit yung mga bagay na tinatago natin sa puso, nakikita po ng Diyos. Tinadala niya sa liwanag para tayo ay gumaling. May pain ka, may sugat ka sa nakaraan, sa puso mo na nakatago, lahat po yan diliwanagan ng Panginoon. Dahil kay Kristo, maaari kang gumaling. Amen po. Kaya po bilang mga light bearers, hindi po tayo dapat matakot na magdala ng katotohanan. We are walking in His light. We are walking with Jesus. Kung si Jesus ang kasama natin, hindi tayo mag-iisa to expose the truth. Dahil siya ang tunay na liwanag. Amen? Kaya po sa oras na ito, tayo pong lahat ay manalangin. Ilapit po natin sa Panginoon yung ating mga puso. Kung meron kang itinatago, meron kang iniingatan, meron kang iniiwasan, meron kang hidden sin, hindi mo kayang bitawan, isuko mo sa Panginoon. Dahil sa liwanag ng Diyos, walang maitatago. Only by surrendering it now, surrender it now, magiging malaya ka, mas magiging painless yung pagsuko. Kesa naman sa ihayag pa ng Panginoon, mas masakit po yun. Si Kristo po ang ilaw. Hindi po tayo dapat matakot sa dilim. Dahil siya po ang nagdadala ng katotohanan. Siya lamang po ang tunay na nagbibigay ng liwanag. He is the source of light. Dalhin mo sa Kanya yung lahat ng kailangan mo isuko. Tapat ang Diyos, mahabagin siya at mapagmahal. Kaya Kanyang patawarin, kaya Kanyang tanggapin at yakapin. Ang kailangan mo lamang ay tunay na pagsuko sa Panginoon. At ikaw bilang tagapagdala ng liwanag ni Kristo, maging totoong liwanag ka sa mundo. Sa mundo na iyong ginagalawan. Ihayag mo ang katotohanan, ang salita ng Diyos, at maging kaliwanagan ka sa mga nasa paligid mo. Si Kristo lamang ang kaya magbigay sa iyo ng liwanag. Siya lamang at wala nang iba. Si Kristo lang ang kaya magpalaya sa iyo. Si Kristo lang ang kayang totoong magmahal sa iyo. Kaya tanggapin po ang Panginoong Jesus sa buhay mo sa oras na ito. There is one on the throne, Jesus, holy. He's worthy of praise, honor, and glory. May kapatid, kausapan mo ba yung source? There is one on the throne, Jesus, holy.
and glory. So we sing, worthy is the Lamb who was slain to sit on the throne. There's no one like the Lord. The elders, creatures bow, giving praise to Him and Him alone. There's no one like the Lord. Malaya kang tumayo sa oras na ito. Malaya kang paburihan ng Panginoon, ang nag-iisa at tunay na Diyos na magbibigay sa iyo ng liwanag, ng kapayapaan, ng pag-asa. Sambahin mo ang Panginoon itong sa oras na ito. Yes, Lord, we praise you, Jesus. He is worthy of praise, honor, and glory. Lord, we worship you, So we sing, worthy is the Lamb who was slain to sit on the throne. There's no one like the Lord. The elders, creatures bow, giving praise to Him and Him alone. And there's no one like the Lord. Worthy is the Lamb who was slain to sit on the throne. And there's no one like the Lord. The elders, creatures bow, they're giving praise to Him. There's no one like the Lord. We call you King of glory. Come on, we call you King of glory. We call you King of glory. We call you Lord of lords. We call you King of glory. We call you King of glory. We call you King of glory. We call you Lord. We call you Lord. We call you King of glory. We call you King of glory. We call you King of glory. We call you Lord. Lamb of God, anointed one, who was and is to come, seated on the throne of majesty. Righteous one who shed His blood, you prove to us the Father's love. Jesus Christ, believe and say, holy, Lamb of God, anointed one, who was and is to come, seated on the throne above. Holy, righteous one, Lamb of God, Jesus Christ, be lifted up and holy, Lamb of God, anointed one, who was. Sige, labas mo ang tinig mo. Papurihan mo ang Panginoon. Oh, we worship you, Jesus. Holy, holy, righteous one, who shed His blood, He proved to us the Father's love. Jesus Christ, be lifted up. Holy, holy, Lamb of God, anointed one, who was and is to come, seated on the throne above. Holy, holy, Righteous one who shed His blood, you prove to us the Father's love. Jesus Christ, the living Savior. Holy, holy, Lamb of God.
lahat na ibinigay mo, Panginoon. At nawa, patuloy kami mamuhay na naaayon sa iyong kalooban. Dala ang liwanag na tinanggap namin mula sa iyo, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa kabutihan mo, sa pag-ibig mo. Salamat po, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, tayo po lahat ay sabi na, Amen! Amen! Thank you, Lord. Let's take a few moments to stay connected with what God is doing in and through our church family. Please tune in to these important announcements, opportunities to grow, serve, and fellowship together. Join us for morning devotion every Monday to Saturday from 5 a.m. to 7 a.m. live on our CLCC Facebook group. Come early, come expectant, and begin your day with the Word, worship, and a fresh encounter with the Lord. Let's grow together in faith, one morning at a time. We also invite you to a special time of seeking God together. Join us every Friday night from 7 p.m. to 8:30 p.m. for our prayer and Thanksgiving gathering. It's a sacred space to pour out our hearts, lift up our needs, and give thanks for all He has done. Come expectant, breakthrough happens when we pray. And for our young champions, don't forget Amazing Kids, happening every Saturday from 9 a.m. to 11 a.m. right here at CLCC. It's a fun, faith-filled time designed especially for children ages 6 to 12, with Bible stories, songs, games, and lessons that build strong foundations in Christ. Your kids will love it. We'd love to see you again next Sunday. Join us for our Sunday services here at CLCC. We have 2 worship services every week. First service starts at 8 a.m. and second service at 10 a.m. Come early, come expectant, and bring someone with you. There's always a seat for you in God's house.